Punch. Muna congrats sa mid. Thank you. Metrobank Awards, Design and Excellence. Diba? So, nanalo ka ng special citation last year. Last year. Na, 2026 na pala. Yeah, a few months ago. Pero 2025 nangyari yun. Tapos may bagong poll ngayon yung made. Kaka-announce lang nila ulit nung competition for this year. Nung nanalo ka ba, may mga hinuyo ka na? Hinuyo? Joke lang. Wala naman. Wala naman din mo gagawin yun eh. Hindi, so ganito, yung special citation, yung understanding ko, kasi di ba may grand winner? Meron. Ano yung ibig sabihin ng special citation? Sa pagkakaintindi ko parang special awards din siya na at least almost tie ata dun sa grand prize, pero dahil sobrang liit lang nung nung parang pagitan sa judging or criteria, bibigay na lang nila dun sa halos nung grand na special citation. So sa pagkakaalam ko, nag-iiba yung numbers of special citation every year. Parang hindi definite kung ilan yung magiging special citation kasi parang kung ilan nga yung almost winner, parang ganun. So parang katulad this year, dun lang sa acrylic and oil painting yung dalawang special citation. Dun sa dalawang categories pa, isa lang yung naging special citation. Okay, so essentially, yung mga finalists, kasi di ba may stages yan? Lalabas sila ng shortlist. Tapos lalabas sila na semi-final yung, parang ganun yung unang screening, semi-finalist. Then finalist. Tapos doon naman gagaling yung mga awardees. Tapos yung top 3 or 2, depende kung paano yung judging. Kung gaano kalapit yung scores. Doon nagbe-base kung ano yung citation. Parang ganun ang pagkakaintindi ko actually. Kasi first time ko sumali yun nga last year. So parang hindi ko talaga masyadong pa talaga kung paano yung pero sa mga kwento ng iba, yun yung parang basehan ng special citation. So essentially, nanalo ka talaga. Oo, ang ganun na. Kumbaga by a hairline lang yung kaya yung pati yung special citation, hindi na pwedeng sumali uli nung competition. Okay. Kasi parang, yun na, essentially, winner ka na and part ka na nung pang program ni MADE. Oo. Paano ka ba sumali? Paano mo na, kasi essentially, marami naman tayong kaibigan na nanalo na dyan, So, paano mo nalaman yung about the contest? Tapos, last year. Tapos, ano yung events leading to that? Leading to you joining? Siguro yung Metrobank, yung MADE competition, actually, kahit nung pang kakasimula ko pa lang into arts, yung mga pang-acting mentor ko and friends, nababanggit nila yan kasi nga, isang way yung competition para pang ma-boost yung parang career mo or anything. So, sa mga past years, plinano ko na rin talagang sumali ng MADE. Nagkakataon lang talaga na nagiging busy and yun, last year lang ako nakasali. So, matagal ko siya pinaplano na and nung last year parang yun, desidido ako actually nung nakakatawa, nung nakita ko yung post niya sa, I think Facebook ko nakita yung post nung for 2025 competition. So, around November 2024 siya ata nag-post yung Metrobank. And time na yun, parang nakikinig ako mga podcast about manifestation. So, prinin ko agad yung post. Dinikit ko dun sa pader sa kwarto. And, ayun, nakakatawa lang. Kahit dinikit ko sa pader, muntikan ko pa rin siya makalimutan. Parang last week of Feb ko na naalala. Tapos pag-check ko, yun nga, last week of March yung deadline of submission, yung online. So, kahit ang aga ko parang plinanong mag-prepare, nagkaroon na lang ako pang a month, no? So, mahaba pa rin siya, pero hindi yun yung in-expect ko na dapat magre-ready ako ng mas maaga. Pero inisip mo ba na since a month na lang, hindi na ako sasali? Oo, pumasok din actually sa isip ko yun pero tapos during this time, nasa alitap-tap ka, di ba? Oo, nasa alitap-tap. Kasi gusto ko lang i-share yung kwento mo na may nakita ka isang sasali din. Hindi naman.
Hindi naman. Hindi, syempre kinakabahan ako kasi alam ko national competition yung made. Syempre alam ko nakita ko rin yung mga past winners, yung parang chine-check ko. Magaling talaga yung nananalo. Pero ang nasa isip ko nun, basta something nangyari na pang naisip ko. Oo nga pala, yung made is for parang upcoming artist. So mga hindi pa tumana pag solo show. So Criteria yun, di ba? parang criteria siya para maka-join. So parang medyo nabawasan yung kaba ko na, so parang sabi ko, baka may chance pa rin na at least ma-recognize yung work ko kahit sumali ako. Kasi nga, hindi pa naman nakapag-solo show. So feeling ko, yung medyo mga master level, hindi naman sila makakasali pa. Hindi sila makakasali actually. Ayun, tsaka dahil nga ilang taon ko na balak sumali and parang nung taon na yon, parang pinilit ko na talaga sumali. Parang at least maka-join man lang. And may naka-ready naman ako actually na concept. Yung nag-alala lang ako, yung time medyo mas maiksi na siya dun sa in-expect ko na preparation ko. Pero I think kaya pa rin naman, lalo na si Made na online submission na. So alam ko na kahit oil painting gawin ko, kahit hindi pa siya tuyo, mapapasa ko siya kasi online. Yung photo lang kailangan niya and details. Ayun. Tapos sa Adli-Tap-Tap ka nito before, no? Yung ginawa mo siya. Oo, sa Alitap-Tap ko siya ginawa. Oo. So actually parang part of na rin yun, nung process ko na pumunta talaga ako ng Alitap-Tap para siya gawin. Kasi mas gusto ko yung environment sa Alitap-Tap. Kasi nga, tong Alitap-Tap artist community. So, ewan ko, iba yung pakiramdam within the place na lahat gumagawa and everything. Tapos close to nature. I think sa parang character ko, mas gusto ko rin ganyan yung medyo presko yung hangin. Medyo probinsya yung pakiramdam. Ayun, doon ko nagawa yung sa So, you mentioned na pumunta ka sa Alitap-Tap kasi part ng process mo, yung environment. Yes, oo. I think. So, pwede mo ba i-expound kung ano ibig sabihin nun? Paano siya nag-i-influence sa painting mo? I think yung sa pagpipinta ko kasi, mahalaga yung parang condition mo, yung parang status mo. Kasi mas clear yung parang mind mo and everything. Tapos, I think na medyo natatranslate ko yung parang, kasi more on pang emotions yung pinipaint ko. So, mahalaga rin kung ano yung pakiramdam ko habang nagpe-paint. No? Tama ba yung understanding ko na hindi ka nagsistart with the concept, pero nagsistart ka with the feeling? Actually, parang ganun. Mas nag-start sa feeling and sa akin nagsisimula talaga sa feeling and then parang doon mo na nanggagaling yung concept ko since kadalasan nagre-reflect ako on ano yung pakiramdam ko, what I'm feeling, kung bakit ganyan nararamdaman ko. And yun yung sinusubukan kong i-translate into canvas. Siguro para maramdaman din ng iba or doon na magsisimula yung parang discussion na Sige, so since ganun yung process, kasi di ba, iba-iba yung konsepto ng ibang artist kung paano sila nagsistart, yung proseso, hindi konsepto. Kasi there are some who start with a concept, tapos from that concept, saka sila makakagawa. Meron din iba na nagsistart sa isang idea, hindi pa nga siya concept Kung may nakita na silang bato na naglanding sa tubig, tapos yung ripples, di ba? May mga ibang artist na ganun, or like, iba nagka-cut out, iba nanonood ng sine, iba pumupunta sa mismong lugar kung saan ang galing yung idea nila or inspiration nila dun sa paggawa ng art, diba? So with you, let's make it more concrete, dun sa process. Baka you can walk us through it. Gamitin natin yung example ng Metrobank painting mo. So yung sinubmit mo, yung winning piece mo dun sa Metrobank painting, so yung ginamit mong painting dun, ang title is Gunita. And it's a painting of an old lady na nakaupo sa kama, tapos ang kita lang sa kanya yung likod, tapos alam mong kakabangon nila. So walk us through that nga, kung paano mo siya nabuo at kung paano mo siya naisip. Yung work ko, no? So yung lola na nakatalikod doon, lola ko siya. And within yung sa process ko, kasi part ng process ko yung pag-collect ng photos siguro. Kasi parang yun yung way ko na makapture yung moment na parang instant capture. And pag magpipinta na ako, parang nagkakaroon ako ng visual bank na pwede kong balikan. At the same time, parang nababalikan ko yung pakiramdam. And yun yung sinusubukan kong parang natatranslate into canvas, into painting. So, yung sa Metrobank na piece ko,
Yun, si Lola yun eh. And then, Can you Kaya- recall ba? oh nga, wait lang. Paano mo Actually, pag kinikwento ko siya, pang nagiging emotional ako. Sorry ah. Yeah. Nung nasa Metro Bank din kami, may ganito rin kami interview and pang naiyak ako suddenly. Hindi ko alam. Basta, kala ko hindi na ako magiging emotional this time. Sorry. So, Yeah. balik tayo sa process, no? So, parang generally yung process ko actually is pang nagko-collect ako nung pang stories and everything. Parang umiikot din kasi yung works ko into parang yung experience natin bilang tao. So, kaya naglalaro talaga siya dun sa memories. Kasi yun lang naman yung para sa akin yung may access tayo na mag-reflect sa ng mga part ng buhay natin. Yung mga nakaraan, di ba? Yun, nagko-collect ako ng story. Siguro yung photos, yung moments na pwede kong natatranslate ko and share ko through dun sa arts. One way ko dun yung capturing ng photo para ma-capture yung pinaka-moment and babalikan ko na lang siya para parang pakiramdaman uli. And then, may transfer dun sa canvas. So, yung sa piece ko sa Metrobank, one of our last trips na kasama si Lola. I think December 2023. Close kasi kami ni Lola and then Sa father side or... father side to si Lola. So, ito yung sa... Nueva Ecija. Nueva Ecija. Close kami ni Lola and yung sa trip namin na yun, parang limited na yung rooms. So, kailangan maghiwa-hiwalay. So, kami naging mag-roommate ni Lola. And then, I think yung moment na yun, yung nakatalikod siya sa bed. Kami parang preparing for the day. Sa mga trips, mga papasyalan. And then, parang sakto talaga yung liwanag mo. Parang hotel yun from yung window. So, malaki yung window and ang ganda nung tama ng ilaw. Siguro parang bilang visual artist, parang na talaga, parang nakita ko na yung potential niya for a piece or yung parang composition niya, parang very painterly, parang yun, kinapture ko yung moment na yun. Tsaka feeling ko isa yung mga katulad ng memories na parang nag-stick sa atin. Kasi regular routine ni Lola. Madalas ko na yun nakikita, very familiar yung ganong moment na sa gilid siya ng kama, tapos nag-prepare for the day. Kaya mapapansin kahit dun sa painting, magulo pa yung buhok. Yun. So nung kinapture ko siya, alam ko na ipipinta ko yun one day, parang ganun. Since si Lola yun, parang sinisave ko siya for something special na parang kung may, siguro baka solo show or anything, competition, no? Well, parang hindi ko rin ako aware na parang yun na pala yung one of the last moments na kasama na si Lola. Kasi I think 3 months after nung trip na yun, namayapa na si Lola. So, nung in-announce yung maid, parang alam ko na kagad na yun yung isasali ko. So, hindi naman ako nag-expect na parang manalo talaga dun sa maid competition. Parang tinake ko lang yung chance na, parang kasi yung pagitan, December 2023 namatay si Lola. Yung photo. Tapos I think, March namatay si Lola, 2024. Tapos mid-November na, noong 2024 nag-announce. So alam It was the same year. Same year. So medyo mabigat pa talaga. And at the same time, actually yung production ko nun parang ang baba rin. Kasi parang iba rin talaga yung pakiramdam ko na yun nga, kakaano lang ni Lola. Nung in-announce nga si Maid, alam ko na yun na yung ipipinta ko. Kahit hindi manalo, ay parang gusto ko i-take yung chance na mapakilala si Lola ng wider, I think parang sa Pilipinas or kasi nationwide yung Maid or mas malayo pa, parang ganun. Parang tribute na rin siya piece. Ayun na nga, parang doon nagsimula yung journey na Yun, nagtuloy-tuloy, umabot siya ng special citation. Siguro, naging successful naman na naramdaman din nila kung ano yung gusto kong iparamdam with the piece. Kasi naalala ko, naglalakad tayo sa UP. Tapos, I think, na-announce ka na shortlisted, semi-finalist ka dun sa Metrobank. Or, before pa to ng announcement ng finalist. Tapos sinabi mo na, pag hindi ito manalo, kukunin mo, hindi mo ibebenta. Oo, siya, not for sale actually. Kasi, pwede yun, pagpasa sa Maid, pwede kang maglagay ng price o kung sakaling parang magkaroon ng interest dun sa piece. Pero at the same time, pwede mong pang not for sale. So, siya sa akin, not for sale. Kasi nga
gusto ko makuha yung peace after, and then dun siya dapat sa probinsya, sa kwarto ni lola ko ibalak isabit. Pero dahil nag-special citation and kasama pa sa terms ni maid competition na 'pag major award sa kanila na yung peace. I think okay naman sa akin kasi na-archive naman ni maid and parang mas madami makakita na ayun, yun si lola.